Nagtipon-tipon na ang ilang ambasador sa Makati City para sa isang conference na layong palakasin ang cyber resilience sa Indo-Pacific region. Kasunod yan ng bilyon-bilyong halaga ng pagkalugi dahil sa cyber attacks. Yan ang agenda report ni Pierre Pastor. $37 billion ang nawala dahil sa cyber fraud noong 2023 sa East at Southeast Asia lamang, ayon sa report ng United Nations. Naging hotspot na raw ng cyber warfare ang Indo-Pacific at ang Pilipinas bilang nasa sentro ng rehiyon ay mas nalalantad dito. Noong 2024, pangatlo ang Pilipinas sa ASEAN na may maraming cyber attacks. 2 million sa device attacks na tinarget ang mga negosyo. May 3 malalaking security breaches na naitala at ngayong taon may higit 230 data breaches sa high-level government agencies. Kaya naman tinutukan sa Strat-Based Pilipinas Conference 2025 ang pagpapatibay ng cyber resilience sa Indo-Pacific. Palitan ng kaalaman, approaches, responses at practical actions laban sa cyber attacks. Dumalo at naging panelist ang mga kinatawan ng mga embahada. His Excellency Endo Kazuya, Ambassador of Japan to the Philippines, His Excellency Mark Ines Brown, Ambassador of Australia to the Philippines, His Excellency David Hartman, Ambassador of Canada, His Excellency Andreas Michael Faramosque, Ambassador of the Federal Republic of Germany to the Philippines, at Her Excellency Mary Kay Carlson, U.S. Ambassador to the Philippines. Nakibahagi rin ang ilang international cyber experts. In the Philippines, we have funding that we've provided through our anti-crime, counterterrorism capacity building programs. Sa ikalawang bahagi ng diskusyon, pinag-usapan ang mga legal, political at technical frameworks at mga hakbang para mapatibay ang cybersecurity sa Pilipinas. May AFP Cyber Command Defense din na nakatutok sa mga banta ng cyber attacks. The ability to anticipate, withstand, respond to, and recover from cyber attacks has become a cornerstone of national defense. Ayon naman kay DICT Secretary Henry Aguda, nasasalag kahit papano ng ahensya ang mga cyber threat. So the Threat Monitoring Center, to give you an idea, you have PNP, NBI, DOJ there. So sa amin, kung paano nila interpret yung information, they act accordingly. Hindi naman tinukoy ng kalihim kung saan nagmumula ang cyber threats. Sa internet kasi mahirap mag-identify ng country. Pwede mo sabihin na, nanggagaling sa country X. Pero actually, pinare-route lang sa country X, galing sa country A. So it's hard to name because they usually route it. So sa amin, couldn't care less anong galing yan, basta we won't let it come in. Ipinaliwanag din ni Aguda na umuunlad na ang digital economy ng Pilipinas na may 12.5% growth. Kaya importante raw ang cybersecurity. Bakit natin minimeasure yung share of digital economy? Kung yung ekonomiya mo lumalaki, pero yung share ng digital hindi naman lumalaki, ay hindi ka pumupunta sa digital world, di ba? So kung yung economy lumalaki, tapos yung digital portion lumalaki rin, mas nagiging future-proof ka. Ayon pa kay Secretary Aguda, walang banta ng destabilization gamit ang cyberspace. Ito'y sa gitna ng sunod-sunod na malalaking kilos protesta laban sa pamahalaan at sari-saring naratibo sa social media. Nothing unusual pa rin daw in the context of the current situation. Para sa Agenda, Pierre Pastor, Billionaire News Channel. Manatiling nakatutok sa Billionaire News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga bago at eksklusibong balita.